Obviously, ayaw ng baby namin na magtampisaw sa dagat kasi it's his first time na makakita ng dagat na malalakas yung alon. Although, may consider pa rin na okay yung dagat during that time. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, medyo katatapos ng bagyo at medyo mahangin pa rin. So, ang nag-i-enjoy, syempre, kaming mga matatanda, ang aking mga auntie, at ang aking mga kamag-anak dyan, no? Nasa far side. Pero, I would say na generally, yung aming, nasa third day na kami yan, ay talagang lubos ang biyaya sa tinatawag nating pag-enjoy. Asol-asol turquoise, kumbaga yung karagatan, blue, naghahalo yung greenish blue na karagatan. At ito yung mga panahon kung saan masasabi ko na Pilipinas na nga talaga kasi mainit, yung amoy ng dagat talagang naka-relaxing talaga. At punong-puno syempre ng kasiyahan ng aming mga puso dahil sa ito yung panahon kumbaga nagre-reminisce yung mga past. Maraming dagat na kaming pinuntahan. Pero syempre iba pa rin ang Boracay at masaya, no? Kasabay nito syempre yung taho, hindi mawawala yan kasi nagre-nostalgic, no? Yung taho kasi ng mga bata tayo, pag narinig natin yung salitang taho dyan sa kanto, talagang pupuntahan natin kapag meron tayong 3 pesos, 5 piso. Medyo may kamahalan na ngayon, 50, but I would say sulit naman kasi ang linis ni Kuya, magalang, mabait, at talagang meron pang dagdag doon sa arnibal. Yung asukal niya, masarap talaga. Nakatatlo nga ako dyan eh. Ay, Oo. kaya hindi ka na kung Sarap na. kapag papawisan na ore. So yun na nga, no, hindi naging maganda yung experience namin sa Cebu Pacific nung papunta kami rito kasi nagkaroon ng konting problema. Yung uncle namin ay kumbaga slight difference lang naman sa kanyang pangalan, nickname, something like that, at hindi na nila in-honor. And nagpahirap pa sa amin syempre yung booking and pre-booking ng aming ticket. Hindi kami nakasakay agad dahil kailangan namin magpa-rebook ng aming ticket kasi nga hindi siya talaga in-honor. Kumbaga kailangan daw namin palitan, and we ended up paying sa aming tatlo lang, in our family lang, we ended up paying parang 17,000 pesos na karagdagan dun sa aming plus 20,000 kamo na sa aming fare. So hindi talaga naging alright. So ganun pala yung kanilang sistema, that if you book from them, hindi mo na, wala ka ng refund, wala ka ng in case na lang sa ganun. Marami silang sinasabi pero hindi namin naiintindihan kasi hindi naman talaga namin kasalanan na malate kami doon sa boarding namin. So ang nangyari ay bumili kami ng panibagong ticket, and of course naghintay pa kami ng another parang 6 hours. So up in the air, medyo naging okay naman yung aming pagsakay sa aircraft na at magagalang naman. Pero ano pa rin kasi, medyo mas kasi lagi na kami sa Philippine Airlines, mas iba yung kalidad ng service ng Philippine Airlines kaysa sa Cebu Pacific. Hindi ko alam, baka sa amin lang yon or nangyari lang sa amin sa hindi inaasahang pagkakataon, but we ended up, sabi nga natin, na hindi talaga na naging maganda experience namin. Yes. So upon arrival dito sa sa Caticlan Airport ay syempre sa baggage, everything, very accommodating yung kanilang mga staff, So, naging madali yung aming transition. Buti pa nga sila, ina-assist kami pagbaba namin ng Caticlan, sinasabi na kung nasaan yung aming luggage, saan kami dadaan, pati yung washroom, itinuturo sa amin. Kasi alam nila na bago kami dito sa lugar. Pero, I'm sorry, Cebu Pacific, pero hindi ganun na naging trato nyo sa amin. Hindi ako magre-reklamo ng ganito sa Cebu Pacific kung nag-iisa lang ako. Kaso, yung halos lahat ng nakaupo namin, the same yung experience na naranasan nila. So therefore, very bad ang service orientation o kaya naman yung customer service ng Cebu Pacific. So, ganon. Kahit na sana ganon yung nangyari, medyo maging magalang sana sila sa pag-accommodate ng kanilang bisita. But Cebu Pacific, hindi na ako mauulit. Very bad. Worst experience sa airlines. Marami na kaming sinakyan na domestic, international, going back here in Asia
Sa Canada, syempre, hindi ganun yung experience namin. Kasi kapag halimbawa na-delayed, kasalanan mo man o hindi, they will just rebook your boarding pass. Pero, hindi natin ano yun, sa kanila na yun, kumbaga, no? At bahala na sila kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Hindi na natin ano yun. Well, pagdating namin dito sa Katiklan na airport, sabi nga namin, naging smooth na lahat. Tinuro kami kung saan kami pupunta. Nilagay kami kung saan kami dapat mapunta. At binigyan kami ng malaking discount nung ate. Kasi may PWD na child kami nakasama. Tsaka senior. Yung pamangkin niya, and then may senior. At binigyan kami ng napakalaking discount. Maraming salamat. And I would rather kung ganun kasi na pag-stress ka na, Cebu Pacific na naman. Kung stress ka na, kung halimbawa wala ka na talagang choice na iba, I would rather na mag port to port o kaya naman parang door to door na contract, mas madali. Lahat ng transportation, lahat ng gagamitin, lahat na, wala ka nang iisipin. Pati sa pagbabayad ng tourism, yung tax, which is definitely, I'm okay with that kasi to maintain the area clean and vibrant, so I'm really okay with that. Binati agad kami ng magalang na receptionist. Cebu Pacific, dapat ganun ang nyo. Talagang idadam ko kayo Cebu Pacific kasi napakasama ng service, customer service niyo. Worst talaga. Pero yung mga simpleng taong ganun, binibigyan dapat ng reward, di ba? Kaya kahit pa paano nagtitip sa mga ganung very simple reward yung mga ganon. And doon sa namin, sa accommodation namin, this is actually 8 package, pero magbabayad kami pero may discount pa rin yun. So gross pay, hotel, thank you for accommodating us sa napakagandang accommodation. Talagang kumbaga maraming freebies. Pwede kang nilang bigyan ng bags, pwede kang nilang bigyan ng mga free towels, mag-aas ka lang. May lutuan siya, mayroon siyang 2 washroom, isang level ng bed, yun ang para sa amin, and then second level naman sa mga uncle namin, and 3 bedrooms sa taas. So in total, pero ibig sabihin yung accommodation ay napaganda, although nasa gitna siya ng island ng Boracay. Bababa ka pa para marating mo itong pinaka beach area, beach front ng Boracay, but that's totally fine naman. So napakaganda ng service ng Grospe, at highly recommended ito sa malaking family na tulad namin na nagtitrip na bumabiyahe, no? Yan, pagkatapos ng detalye ko about Cebu Pacific, after lunch nagpunta naman kami doon sa party boat para maki-join. Medyo may kamahalan yung aming naging set dahil last party boat na ito. At sabi natin highly commercialized ang Boracay, pero sulit pa rin doon sa accommodation na ibinigay ng party boat na ito. At maraming pagkain, maraming inumin, punch, cocktail. At talagang nag-enjoy naman ang bawat isa, no? Kasi nga doon sa iba't ibang boat, talagang boat lang, mag-island hopping, pero ito talagang party boat siya talaga. Hindi lang ako nag-enjoy din aking mga mag-anak, at syempre yung mga na-on board dyan, talagang bigay na bigay kasi nga magaling din talaga yung DJ, ha? So I'm first time, and our party boat first time! First time! And so don't worry guys, you are here now. And alright, don't you enjoy your later. Mag-i-enjoy po tayo lahat dito. Alright sa everyone, hindi po tayo magsisimula hanggat walang palakpak! Palakpak ka na meron sugawan! I like your energy, and everyone, you know how to dance? Lahat ba tayo marunong sumayaw? Because later guys, we have a dance party here in our boat. Lahat tayo sasayaw dito. Everyone, you need to dance here because you are here now in a party boat, not a relaxing boat. So you need to dance here, okay? Sa mga hindi sumasayaw dito guys, we have a penalty, 500 pesos. Ay, sasayaw ako. Kung hindi ka magaling sumayaw, bibigyan ko ng 3,000 pesos. Yung pinakamagaling sumayaw. Alright, let's go right now! In our party boat guys,
have a free cocktail. Meron po tayong cocktail dito ha. That cocktail is with an alcohol. 10% alcohol po siya. That is only drinks included. No more other drinks. Only cocktail. And also, we have a pika-pika foods like a sandwich, watermelon, chicken skin and cheese stick. That is also included to our goal, to our side of goal. And that's it. If you wanna buy something like drinks, we have an available drugstore like Red Horse, something like this, and water, Coke, Sprite, Royal, that is for sale. Okay? So, sino ba yung gusto mo na pwede po tayo bumili? And we have a toilet. At the backside of our boat, meron po tayong toilet doon. Okay, so this time one, the boat is running, you're not allowed to go outside the boat. Bawal po tayo lumabas left and right. But you're allowed to stand, you're allowed to go to the front for picture taking, you're allowed to go at the backside, you're allowed to dance. Sa aminin ko na this is our first time na umattend ng ganitong party boat at talagang kakaiba yung feel na nagpa-party ka sa kalagitnaan ng dagat kasama mo yung family mo. Hindi siya malaswa na party, hindi siya yung kung baga sa isang puntahan ay hindi mo makaramdaman ng awkwardness, parang ganon. Lahat ay nag-enjoy, walang KJ. Siyempre, aking lola ay medyo may katandaan na kaya hindi na siya nag-join. At yung isang pamangkin namin, siyempre bata pa rin, ano? Pero ibig sabihin, karamihan sa amin, mga tito ko, mga tita namin, pati ang aming baby, siyempre talaga nakiparty pa rin sa amin. Makita nyo naman dyan, ano, na yung iba sightseeing muna, pero as the play goes, talagang on na rin yung aming pagiging hype, no? So pagkatapos niyan ay nag-dip muna kami doon sa tubig kasi meron kaming parang time na parang lumangoy at mag-picture taking. Siyempre, makikita nyo dyan na talagang sinulit namin yung pagkakataon na nandyan kami sa kalagitnaan ng dagat. Malamig yung dagat at hindi malansa, hindi amoy malansa. Amoy dagat pero hindi amoy malansa, no? O siyempre, hindi mawawala, may entry din ako dyan, ano? Kahit yung aking asawa talagang pinuspos niya rin yung pagkakataon na yan. Of course, picture taking with my family and with our baby, syempre. So, this is another activity na pinuntahan namin o in-offer nila for package na merong speedboat na magtutour sa amin sa gilid ng halos kalagitnaan na rin ng karagatan and sa palibot ng bangka. Actually, hindi namin akalain na ganun pala siya kabilis at nakakatakot. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last till the break of day. So pagkatapos ng aming boat or speedboat adventure ay patuloy pa rin yung aming party boat. Sa mga pagkataon na yan ay halos pauwi na rin kami o pabalik na rin kami sa Pantalan para naman mag-dinner na. Although nag-offer sila ng dinner dyan, pika-pika at nabusog din kami syempre, pero iba pa rin pagdating mo ng ng Pampanga ay hahanapin mo pa rin yung kanin, ano? Talagang ang bawat isa ay party at ang bawat isa ay talagang, sabi ko nga, walang KJ. Yung mga nakaupo na yon, tapos na sila mag-party, kahit yung mga kamag-anak ko, kahit ng aking misis, napagod na lang din kasi nga talagang sunod-sunod yung kanta at talagang na-enjoy ng bawat isa. Pero ang higit sa lahat, yung scenery, yung
Boracay itself, yung mga island na talagang sa totoo lang wala sa amin yan dito sa Canada. Sinabi kong wala sa amin yan dito sa Canada kasi nga kapag nasa laut ka dito sa karagatan ng let's say Victoria Island o kaya naman sa palibot nito ay malamig yung tubig at talagang medyo naka-jacket ka pa rin o kaya naman talagang medyo mahaba pa rin ang suot mo. Unlike sa Pilipinas talagang iba't iba yung init ng paligid. Malamig yung tubig pero hindi siya ganoon kalamig, pero ibig sabihin kaya mong bumabad ng mas matagal, unlike ng mga sa mga tubig dito sa Canada na medyo talagang manginginig ka sa lamig, ano? So, talagang nag-enjoy ako, sa totoo lang. Hindi ako magsisinungaling sa bagay na yan kasi lahat kami talagang nag-enjoy. Talagang pinuspos, sabi ko nga, yung aming natitirang mga araw dito sa Pilipinas pagkakataon na yan na talagang pupunuin namin ng kasiyahan at ng memories yung aming babies, ano, not only our babies pero syempre pati kami, ano, ay magawa ng memories habang maliit pa siya, no, at talagang kahit na siguro sa pagdating ng panahon na medyo may isip na yung aming baby, dadalhin pa rin namin sa mga lugar kung saan siya namin iminulat, ano. At dito sa pagkakataong ito, makikita nyo may competition dance sa pagitan ng dalawang party boat, pero ang sasabi ko dito parang entertaining siya. Talagang na-entertain kami. Although siguro ay pasabog nila ito, pero talagang nag-enjoy naman. Kahit nasabihin natin na parang parte ito ng entertainment nila, ay talagang nag-enjoy ang bawat isa. Lalo-lalo na sa tulad namin mga first-timers na mapunta dito sa boat, ano? Kahit nga yung mga bata na kasama namin dito talagang kahit natulog na ang aming baby, sige pa rin, hataw pa rin. Kaya pagdating namin sa aming hotel talagang medyo bagsak na ang katawan ng bawat isa. So this time, pauwi na rin kami at pinaglapit na lang nila yung mga bangka, yung mga party boat na yan para sa ganun ma-entertain kami habang hinihintay naman yung mga susundo sa amin papunta doon sa Pampang kasi hindi na makadaong during the time kasi masyadong mababa na yung tubig. Hindi ko alam, gabi pero low tide, no? Hindi makadaong doon sa mas mababaw na parte ng daungan. Kaya hinintay na lang namin yung mga bangka na maliliit na magdadala sa amin sa Pampang para makauwi naman na kami. Pero sabi nga namin hanggang sa huling minuto ay talagang nag-i-enjoy ang bawat isa. Napakaganda rin kasi sa murang halaga na kumbaga nag-travel kami from that boat papunta ng Pampang. Halos sumabot lang ng let's say 150 each head para makauwi kami doon sa sa laot. And kung tatanong niyo kami, nagbigay pa kami ng tip? Yes, nagbigay po kami ng tip kasi ito po ang kabuhayan ng mga kababayan natin na nagdadala sa atin ng safe mula doon sa party boat papunta doon sa Pampang na, no? Pero ito ba ay masasabi nating scam dahil pwede namang kumbaga isang barko na mas maliit ng konti ang punta? Hindi naman siguro. So sabihin na natin negosyo nila, yes, negosyo nila, but I can say parte pa rin ito ng accommodation ng party boat. So talagang nag-enjoy ang bawat isa. Tatanungin kung uulitin pa rin po ba namin ito? Yes, definitely, 1000% uulitin pa rin po namin ito. At sa pag-uwi nga namin, yan, makikita nyo, gabi na. At dumaan na lang kami ng fast food chain dyan para kumain. At pag-uwi namin sa bahay talagang nag-refresh na lang kami ng fresh water and then medyo nag-hangout pa rin sa pool. Naligo pa rin kami sa pool. Ang nakakatuwa dito ay very accommodating talaga yung mga tao at napakagagalang. Kahit na gabi na, talagang yung kanilang energy ay nandun pa. Sabi natin, Boracay ay kumbaga parang hindi natutulog, pero ang napakainam na talagang nagbigay sa amin ng talagang 100% na kasiyahan ay yung mga tao na nag-accommodate sa amin dito. Although sabi natin negosyo na ito, but in the end sulit pa rin talaga dahil sa appreciation nila at syempre sa pagiging magalang. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Bye!